Ang kwento ay nagsisimula sa pagpapakilala kay Bella, isang 19 anyos na babae mula sa Sweden. Pagdating niya sa Amerika, agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigan na si Jay upang pumirma ng isang kontrata sa trabaho. Gaganap si Bella sa isang pelikula para sa matatanda, isang pangarap na matagal na niyang hinahangad. Matapos pumirma, agad siyang nagtungo sa studio kung saan ginagawa ang pelikula upang makilala ang ibang mga artista. Pagkatapos ng maikling usapan sa direktor, binigyan si Bella ng panlinis para sa katawan upang mas magmukha siyang kaaya-aya sa harap ng kamera. Pumunta siya sa banyo upang maghanda. Kinakabahan siya, kaya kinailangan siyang kalmayan ng direktor. Sa kanyang unang eksena, agad siyang pumareha sa isang kapwa-artista. Matapos ang shooting, dinala ni Jay si Bella sa dormitoryo kung saan siya pansamantalang maninirahan. Sa biyahe, tinanong ni Jay kung bakit nais ni Bella na pasukin ang ganitong uri ng trabaho. Sagot ni Bella, gusto niyang magsaya habang kumikita. Ibinunyag din niya na pinalakpakan siya ng kanyang amain, isang karanasang nagudyok sa kanya ng halo-halong damdamin. Sa dormitoryo, nakasama niya ang dalawang kapwa-artista, sina Joy, Ashley, at Kimberly. Kinabukasan, sinamahan sina Bella at Joy ng isang ahente na si Mike. Iniharap sila nito sa isang direktor para sa panayam. Kaagad silang pinakiusapang mag-alis ng Tapal Odo upang makita ang kanilang poster. Pagkatapos ng panayam, inimbitahan silang sumali sa isang photoshoot para sa kanilang personal branding. Doon nila nakilala si Ava, isang baguhang artista na nasa pangangalaga ni Spiegler, isang kilalang pangalan sa industriya. Dahil baguhan pa, hirap si Bella sa pag-pose at madalas siyang itama ng photographer. Sa kabutihang palad, nilapitan siya ni Joy at tinuruan ng ilang pose. Naging maayos ang photoshoot at nagsimula silang magkaibigan. Ibinunyag ni Bella na ang tunay niyang pangalan ay Lana, habang si Joy ay si Katie pala sa totoong buhay. Isang gabi, dumalo sila sa isang party na maraming kilalang artista ang naroon. Dumalo rin si Spiegler kasama ang lahat ng kanyang talents, kabilang si Ava. Nagselos si Bella at hinangad na maging bahagi ng grupo ni Spiegler. Ipinakilala rin siya ni Jay sa isang sikat na direktor. Habang nasa banyo, aksidenteng nagkita sina Bella at Ava. Sinubukan ni Bella na makipagkaibigan, ngunit hindi siya pinansin ni Ava at agad na umalis. Nagkaroon ng kaguluhan nang itulak ni Joy ang isang sikat na artista sa swimming pool. Dahil dito, pinalayas siya sa party. Samantala, nawalan ng tiwala si Bella sa kanyang kasalukuyang manager kaya't nagdesisyon siyang kontakan ang ahensya ni Spiegler. Paulit-ulit niyang sinubukang kumbansihin ito na siya ay may talento. Ngunit sinabi ni Spiegler na hindi pa siya kwalipikado. Upang makamit ang isa sa mga rekisito ni Spiegler, muling kinausap ni Bella ang direktor na nakilala niya sa party. Ipinaliwanag ng direktor at ng kanyang tagapayo ang mga kailangang gawin sa susunod na shooting. Sa eksena, kailangan niyang pumayag na itali at tiisin ang hindi kanais-nais na pagtrato. Kahit paulit-ulit siyang minamaltrato, lalong lumalakas ang kanyang determinasyon. Sa sumunod na shooting, pinagsabay siyang gumanap kasama ang dalawang lalaki, mas matindi ang dinanas niyang hirap. Sa bandang huli, sumuko si Bella at hindi na natapos ang eksena. Labis na nadismaya ang direktor. Galit na galit niyang hinarap si Mike dahil hindi siya sinabihang ganoon kabigat ang eksena. Kaagad niyang pinutol ang kontrata nila. Pag-uwi, tinawagan ni Bella ang kanyang ina at ikinwento ang mga nangyari. Ngunit hindi niya binanggit na gumanap siya sa pelikulang may temang pang-adulto. Pinayuhan siya ng kanyang ina na manatiling matatag at harapin ang mga pagsubok. Sa tulong ng kanyang ina, naging mas determinado si Bella. Madalas siyang mag-ensayo mag-isa sa dorm at naglakas loob na mag-alok ng libreng serbisyo sa ibang studios upang makakuha ng karanasan. Sa isang shoot, inimbitahan niya si Jay upang samahan siya at mapawi ang kaba. Ilang araw ang lumipas, tinawagan siya ni Spiegler para sa isang panayam. Inamin ni Bella na ang kanyang tunay na layunin sa Amerika ay maging isang sikat na artista sa ilalim ng pamamahala ni Spiegler. Sa bandang huli, pumayag si Spiegler na tanggapin siya, ngunit kailangan muna niyang dumaan sa trial period. Mula noon, halos araw-araw ay may photoshoot at filming siya. Sa wakas, opisyal na siyang naging bahagi ng ahensya ni Spiegler. Ipinagdiwang niya ito kasama ang kanyang mga kaibigan, dahil malapit na rin siyang lumipat sa bagong dorm.
Ngunit sa kabila ng tagumpay, nalulungkot siya na iiwan si Joy, lalo't naging malapit na silang magkaibigan. Bilang pamamaalam, inimbitahan niya si Joy sa isang shooting sa isang magarang lokasyon. Ngunit pagdating nila, laking gulat ni Joy nang malaman niyang ang kanyang kaeksena ay ang lalaking itinulak niya sa pool. Sinubukang pakalmayan siya ni Bella, ngunit hindi na kinaya ni Joy ang kilos ng lalaki at agad umalis. Dahil dito, naudlot ang shooting at nadismaya ang direktor. Nasira ang pagkakaibigan nila ni Joy dahil hindi siya pinagtanggol ni Bella. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyang nagbago ang buhay ni Bella. Dumami ang kanyang kita, madalas siyang imbitahan sa mga event para sa bagong websites, at naging malapit na rin kay Ava, madalas pa silang magkasama sa mga pelikula.